mahiagom sa bagyo nga Pablo, super typhoon. In fact, signal number 3 ang Zamboanga del Norte. Kaloy sa Dios, wala gyud ta hatagi og dakong kadaot dinhi paglabay sa bagyo nga si Pablo. So thank God for that. Og hinaton ta nga kanunay lang kita nga magampo sa atong labaw nga makagagahom aron iiway kita sa mga katalagman, sa mga daotang panghitabo dinhi sa atong lugar sa tibuok lawigan sa Zamboanga del Norte ug ingon man sa tibuok nasod sa Pilipinas. Karong buntaga atong mga kauban ang ato ang mga tinugyanan sa Department of Social Welfare and Development og ingon man ang anti-mining group hinaotbanta nga matungha to sila karon dere. Kauban nato as usual ang ato ang mga technical people dinhi sa ato ang special coverage sa atong kapihan sa Dipolog. We'll start with Silbert Dundoyano, ang kamera diha ipan pud nimo. Siya mo ato ang IT director sa atong website. Follow us on our website www.rmndipolog.weebly.com. Makita kita sa atong YouTube. Kaya natay webpage, okay? Atong webpage sa Kapihan sa Dipolog. Inyo lang i-search diha sa ato ang website. Dayon, once nga ma-search ninyo ang Kapihan sa Dipolog, inyo lang i-click ang like para makita ninyo ang Kapihan sa Dipolog nga full nga edition every week, no? Kay kugihan kayo si Silbert Dundoyano nga mo share niini, mo share sa link sa Kapihan sa Dipolog. Yay! Thank you so much sa atong IT director. Kay live jud kita, live streaming jud kita sa ato ang website Kapihan sa Dipolog. So, good morning, good afternoon, good evening, good day, o Merry Christmas tanan-tanan sa tibuok kalibutan nga makita sa atong live streaming. Kauban nato sab si Tax Ilomba nga ato ang in charge sa atong radio broadcasts, DXDR ug IFM dito sa istasyon si Danny Lood. Without these people, wala gyud tay tingog, dili kita maka-live, no? So salamat jud kaayo sa atong three musketeers, Silbert Dundoyano, Tax Ilomba, wala si Swords o si Danny Lood. Sa ngalan, of course, ni Mr. Richard Villaronte, ang ato ang station manager. Ang Kapihan sa Dipolog is brought to you by EPT Media Services, Paul. If you will acknowledge it also. Okay, so sa dili pa nato i-acknowledge ang atong mga bisita karong butaga kay nahiabot naman atong ipaabot atong mga panelists dinhi. Si Konsyal Ruben Ligorio, I hope he's coming. And also Ronilio Boyli, atong bagong guest panelist dinhi. O ingon man si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. We miss your voice, Sir Matoy. Dali na. Dayon, of course, si Edgar Soronda, ang pinakabugnaw nga tingog dinhi sa ato ang Kapihan sa Dipolog. Og wala si Dr. Ray Amit. Kay si Dr. Ray Amit na agani, mao gyud toy kompetensya ni Edgar, the coolest voice sa Kapihan sa Dipolog. Dayon, atong i-acknowledge ni ang atong kauban nga panelist at the same time mao'y tinugyanan sa atong commercials, no? Alang sa iyang novena sa Panginabuhi, Paul James Hocolan. Paul? Okay, daghang salamat ito. May buntag itong mga suking tipaminaws. Ito ang programa Kapihan sa Dipolog Nukad Live. Dili na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor sa Hotel Camila 1, Joe Luna Street, Dipolog City. Ang Kapihan sa Dipolog, mapasalamaton sa itong sponsors. Pinaginahan sa itong sa kanunay nilang pag-suporta sa itong programa ang Kapihan sa Dipolog. FNR Marketing, wholesaler o retailer sa ang baratong tindahan nga mabiabihon sa tanan. Sila nabaligya sa laing schools and office supplies, computers, typewriters, accessories, inks, naman ang sports facilities o kanang mga gamit sa mga sports sa mga tarunganon kayo nga presyo. Exclusive dealers la sa mga Canon products, Canon photocopiers, cameras, videocams, Canon scanners, printers, inks, Canon projectors. Sa 2013 requirements na ang CCTV cameras available sa FNR Marketing, 35,000 pesos lang. Ang kasiguruan sa imong kabtangan o sa imong pamilya ang CCTV cameras available sa FNR Marketing. Ang FNR Marketing panagihan kini gidumala ni Miss Luna Cabigon nimutang sa Majorona Street at bangyod sa may main campus sa Zamboanga del Norte National High School. Pwede tawagon sa telepono 212-3702. Nga to sab kang Honorable Evelyn Uy sa bayan sa Dipolog, City Mayor. Daghang salamat Honorable Roberto Uy ato ang former City Mayor sa bayan sa Dipolog.
kang Mayor Patrick Jing Chan sa Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat. Good morning sab ngadto kang Honorable Kini Val Ong, Chairman sa Committee on Labor and Employment, Skills and Development of Public Service, Chairman sa Tourism, Trade, Commerce and Industry, Konsehal sa Dakbayan sa Dipolog. Ang Wilson Elite and Ferrarin, akong karon, mga labi na karong Pasko na, dool na det. Madawat sila og order sa mga litson para pod padung sa Manila ug Cebu, nga doon ay native nga manok. Native manok na siya, dili chicken. Native chicken na sulod sa tiyan sa mga lechon. Pagkikita lang si Raymond Ferrarin, matawag sa cellphone number 0906-630-8319 o 0939-249-7715. Si Mrs. Milagros Agustin sa West Carolina Avenue, Chicago, Illinois, USA. Daghang kayong salamat, ma'am. Attorney Juna Jojo na Piquet, City Councilor, 3rd Assistant Floor Leader sa Gudiyang Panglungsod sa Dipolog. Kang Superintendent Sunny Ray F. Amet, atong Provincial Schools Division Superintendent sa Zamboanga del Norte. Kang City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, Honorable Apple Marie Agulong, nga napaybaw nga doon na slide ako kalihukan karon December 19 ang mass wedding nga naibog siya sa wedding ring nga iyang gi-prepare. Mismo sa Daghan kayo. Oh, sa mismo naibog. Sponsored by Board Member Fernando R. Cabigon Jr. Dayon, welcome home day, welcome back to the Philippines ni Nona Cabigon atong friendship gikan sila sa Macau. Nangupat pang Christmas. Yeah. Kang Mr. Roger Walter King sa Oma County, Tyrone, Northern Ireland. Daghang salamat, sir. Kang Mr. Henry Chanero, itong Provincial Director sa Department of Labor and Employment nga nakabase din sa Dakbayan sa Dipolog. Ang Janus Marketing, problema sa inyong mga sakyanan, diferensya sa bisan sa piyesa, sa bisan unsa nga brand, at tuwan yung Janus Marketing. Anak nimutang sa bago ng lokasyon, diya sa may Quezon Avenue, fronting sa may Top Plaza Pension, ni Dakbayan sa Dipolog, ginubala ni ABC President, Honorable Janus Yu. Kang Vice Mayor Senen Olvis Angeles, sa presiding officer sa Gudiyang Panglungsod sa Dakbayan sa Dipolog, yung masab nga na kang board member Cedric Lacaya Adriatico, 2nd District Board Member sa Zamboanga del Norte. Yung masab, salamat nga na sa ato ang kaniang venue nga kanunay nagdawat matag adlaw nga Domingo sa kapihan sa Dipolog ang Sunburst Fried Chicken sa Hotel Camila One. Thank you so much. Good afternoon daay ngadto kang Engineer Crisostomo de la Cruz alias Chris Cruz sa Saudi Arabia. Good morning po nga to kang Attorney Pet Zamora sa Chicago, Illinois. Ingman kang nalimot na ko Ivor Zamora. Good morning. Good morning adto kang Tata Marilyn Rubio kay naa siya live karon siya ga view nato no sa Malta. Tata Marilyn Rubio sa Malta, di aron siya sa Facebook ng regards og ingon man akong kinakusgan nga anak si Lady Aretha sa King Khalid Military City Hospital, Kingdom of Saudi Arabia. Siya may in-charge nurse sa PEDIA Department. Okay, og ingon man, salamat sa ato mga suki nga tigpaminaw dinhi sa atong lokalidad. Kanunay nga nagpaminaw sa atong kapihan sa Dipolog, si Susan Villaruel sa Barangay Torno, Dipolog City, si Julito og si Angging sa Ulingan, og ingon man diri si Kayab si Maria Pilita Takuhan. So thank you so much. Okay, atong gidapit atong mga kaisunan nga nagpaminaw karon labi na sa mga lagyong kabaranggayan nga inyong ihatag igahin ang 2 ka oras inyong panahon karong adlaw. Gumi ka labi na to mga membro sa 4Ps. Ang kalambuan og dugang mga kaayuhan nga gilugway sa 4Ps ato nang hisgutan kauban na sa ato ang provincial link nga niya karon dinhi og mga kadagkuan sa DSWD nga moy agency nga nagdala sa maong programa din inyong masayran kung unsa mga kabag-uhan, mga gilatid nga bag-ong mga gilatid nga mga programa nga kabaguhan sa 4Ps inyong mabati karon gidayon hangtod ta alas 11 sa buntag. Then kung doon na mo yung mga pangutana o question, pwede mo tawag sa telephone 212-4654 dito sa station, sa studio, o text niyo sa 0910-869-4820. Ako na personal number aron matumadawat o sa inyo ang mga pangutana may kalabot na sa 4Ps o mga problema ng inyong sinati sa inyong mga kabaranggayan, sa inyong mga leader, sa inyong mga leader man sa mga leader or group leader, pwede yung i-text again 0910-869-4820 or call the landlines Camela Hotel 1 Sunburst Fried Chicken or sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Thank you so much. Okay, let's start the ball rolling, Paul, while waiting for our panelists, no, bandire. So atong acknowledge din ang paghiabot atong
first come, first serve. Ang nang nahiabot si Mr. Alex Sabal, ang ato ang Social Welfare and Development Team Leader. Good morning to you, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Ma'am Edeth. Una sa tanan, mangayo sa kuog pangatahuran sa mga nagdumala nini nga Kapihan, no, the original since 1980. Bata pa ko, naa naman ni, then karon bata lang gihapon ko, naara gihapon, no? Na ay mga nag-awat ani, pero this is really the original, no? Dako namong kalipay sa pag-imbitar sa taga-Kapihan sa mo adire, no? Para mapahibalo pud namo ang unsamang mga kabaguhan nga nanghitabo sa dako kayo nga programa sa DSWD, mga purpose ug uban pang mga programa nga diin angayan nga mahibaw-an usab sa atong katawhan, no. Usab maayong buntag sa tanang mga naminaw niini nga mao nga Kapihan. Kani si Alex Sabal ang designated nga team leader sa DSWD Swati Dipolog. Ang area of coverage nato gikan sa Manukan taman sa diri sa North sa Rizal. So maayong buntag. Thank you so much. Si Mr. Alex Sabal, mauni siya ang the only loving husband of Ma'am Grace Sabal, ang atong OIC, Provincial Social Welfare and Development Officer, Province of Zamboanga del Norte. So, good morning ato kang Ma'am Grace Sabal, no? Okay, thank you so much, Sir Alex. Ating acknowledge din ang paghiabot sa ato ang provincial link, no, sa 4Ps, none other than Mr. Jose Cruz. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May buntag po, ma'am Edita. Siguro, kaupat na siguro, if I'm not mistaken, ikaupat na akong nakatambong. Ako may siging nasa hot seat. Ito sa, before anything else, may buntag sa tanan. Nag-wonder ko ganina ni Ma'am Edith kay ngalong appeal ang good afternoon or good evening. Nakainundong day ko kay ang programa is being seen all over the world. So, good morning, good afternoon, good evening sa inyong tanan. Hindi na po may balik. So hopefully na yung mga bagong ma-share na mo karon kabahin sa implementasyon sa programa sa Pantawid or generally sa DSWD. So once again, may buntag sa tanan. Okay, thank you so much. Ato lang ipahibaloy sa ato ang naminaw karon o sa ato ang viewers sa atong live streaming nga ang atong bisita karon gikan sa National Agency, Department of Social Welfare and Development. Please don't be confused sa local nga social work office, no? Because in the municipality ug city, province, napod sila municipal social welfare officer, doon na po sa city social welfare officer, and the province is provincial social welfare officer. So don't get confused, no? This is a national agency, Department of Social Welfare and Development. In charge yun sila mainly sa 4Ps. Okay. So, ato pangutana karon, siguro magsugod ta sa atong first come first serve si Mr. Alex Sabal. Your coverage, you have said earlier nga from here to Rizal. Ma'am, kay actually ang DSWD is divided between two kaswadtis, no? Yeah. Sa kaswadti is based in Dipolog, ang coverage namo Manukan to down sa north sa Rizal. And then Jose Dalman down dito po sa south is under sa Swati Liloy, which is headed by Ma'am Rosalie Casinillo, no? So I can only speak for diri sa among area sa Swati, no? Whereas si Mr. Cruz, yaha provincial link man siya, so entire purpose nga programa is under him, no? Okay, thank you so much. Arita kang Mr. Jose Cruz. Okay, sir, kabalo man kita nga pag-abot na ganing pangtawid Filipino program, no? Gubot kayo. Muna gingon nila gubot pa sa lukot because as we've known all along nga di na to ikalimod gipamulitika magyud ni ang 4Ps, okay? So how do you do away with this kind of politicking sa ato ang 4Ps kay di ginato ay kalimod bisag asa all over the Philippines siguro bisag asa gipamulitika ang 4Ps ilabi na diri kay hapit naman ang eleksyon. So is it true once again ipangutana nato balik-balik
Kay ang atong mga beneficiaries sa 4Ps always threatened. Kanunay ni sila nga ano sa binisay threatened? Gihulga. Okay, I'm sorry. Gihulga nga kwaon sila sa listahan, i-delete ilang ngalan sa 4Ps, o dili sila mukuyog ni Tapulano, dili sila magpamimbro ani ni ang grupuha nga gipanguluhan ni Tapulano. So, I don't know. So, once and for all, to clear the issue, ikaw may in charge aning provincial link sa 4Ps, dinhi sa itong lalawigan sa Zamboanga del Norte, palihog lang daw, iklaro, ipasabot sa atong mga beneficiaries sa 4Ps nga naminaw karong buntaga. Mr. Jose Cruz? Okay, Ma'am. Thank you very much. Actually, tinuod din na, Ma'am, no? Wala pa gani magsugod ang campaign period. Nagsugod na may murag na kami sa oven, kay kami may nasa tunga. Now, sa question kung unsay gibuhat sa departamento, actually, since the last election, nanin siya nga animal. And intensify ang politicking and ang pag-exploit sa mga beneficiaryo for political or personal interest na apo na sa una. So ang una, ang number one is that the DSWD program, na national government program, do not allow political personalities to take advantage of the program. Usang issuance na gihatag karon basically is for all Pantawid DSWD staff under Pantawid program to intensify the information campaign down to the barangay level to inform the beneficiaries nga walay political persons na nagtag-iya sa mga programa kung dili ang national government. Dili tinuod nga matangtang kung dili mo butar or mo suporta sa usa ka tawo. Gibalik-balik na mo pasabot sa mga tao, unfortunately, naagay mo take advantage. Klaruhon lang nato, ang mga kondisyones lang nga giset sa programa, mura gyud makapaundang sa ilang madawat or magpabilin sila membro sa Pantawid. Ang katong mga kondisyones, maulang ang pagpa-eskwela silang anak, muadtog health centers, ug mutambong sa family development sessions kada bulan. So, wala sa tulo, walay laing unless ang ikaupat, kung napamatud-an nga sila nisakan na sa ilahang social welfare being, medyo arangan or dato na sila sa ilang kahimtang. Kana ra yung upat ang makatangtang. The other conditions na pwede pang makadugang mao ang pag-violate sa mga policies. Example, wala paggamit sa tarong sa ilang grant na nadawat, na ay mga panglimbong, fraud, or sila mismo nagpagamit sa pamulitika, especially mga parent leaders. Kung ang parent leaders ilang gipahinuslan ilahang posisyon, dayon ilang gigamit ang ilang mga membro para mosuporta sa usa ka politiko, apil po na sa usa nga gidugang karon. Sa amuha po mga trabahante sa DSWD, kung kami po nagpagamit, ma-terminate po ni sa among trabaho. Okay, thank you so much. Before we proceed, we would like to acknowledge there is ato ang panelist lain, si Edgar Soronda. Good morning, Gar. Okay, good morning sa mga bisita. Good morning, world, sa atong www.rmndipolog.webly.com. Hello, welcome to Kapihan at sa Dipolog. Dini na sa Sunburst Fried Chicken Live kita o mabati sa RMN station sa Tibok Lalawigan, Zamboanga del Norte sa atong worldwide streaming. Kinit, mulaos na lang ko dito, ha? Yeah, go ahead, mulaos Gar. na lang ko sa kong Go ahead. pangutana. Kay para ko na ko kining ang labi na karon nga election year, kining ang Pantawid program is always prone to political prone gini siya, no? Dahil agi nato na malikayan kumingon ta nga kanang tulubagon sa mga nakadawat niini, how can we prove nga sila milin sa ka politika nisod kayo na alala wiwiyo na to ilhang baluta, no? Aron pagtan-aw og mo ba ilang gibutuhan tungod kay naa sila lining, no? Para nako basta nga ni political kana nga kay it's an administration program, so obviously
magamit kina. Ang more issue kato imong gingon, sir. Kaya until now, there are such thing that is happening. There are parents nga maadto gihapon eskwelahan kay magpapirma kay ang ilang anak or kuan kaning niang naa sa pangtawid. Pero kini mga bata uban wala na hapit. Kay para kuno it's the responsibility of the parents para patuon nila kay much more nga sila nagdawat sa pangtawid. Di ba primarily this is for children nga nag-eskwela. Uban bisag umangyo na lang ang mga teachers po, mga school officials maluoy kay pangtawid gud. Pero ang mga bata wala nila aghatas mga ginikan. There are parents hate me if you want to. Pero naay mga parents nga magpapirma kay akong anak man pantawid. Pero asa naman imong anak talagsa man mutungha dinhi. So, sir, what the department is doing sa ang nga kaso? Kaya until now, it is still happening. Mura og diverted ang purpose sa pangtawid. Ano ni ang maong senaryo sa pagkakaroon? Okay, going back to sa katong lalang ko idugang no katong mga reported cases. Actually sa paggamit sa political ang klaro lang nato no in fact lang ilang giingon kay na mga hisgot-hisgot nga kung kinsay administrasyon mo gisundon correct no imong giingon sir mo na among gina-emphasize karon lang gani nag training karon mga parent leaders gipang patawag no we want to make it clear it's not the personalities or political powers in power right now, it's just a national government para maklaro sa ilaha. Ang problema lang gyud nato na atay mga katawhan nga ma-exploit gyud sila. Muna ang pangutana kung pwede ba ma-stop, it will be very difficult. Ang among challenge is for the politicians not to exploit the people. Nang limbong actually kung tubagon na kung mamang pangutana kung ma-stop, it will only stop when our political leaders will become the real political leaders. Unfortunately, I hope maingana sila. With regards to education compliance, tinuod sir, wala kita mag 100%. Actually, ang latest figure is 96% lang ang compliant. Meaning if we have 100,000 children, 96% complies and 4% of 100,000 ang wala magtungha. Now, kinsa may na ay katungod to monitor and say nga di sila angay makadawat. It is the Department of Education, katong mga principals and teachers. So, muna, we are always in coordination with the teachers and we keep on emphasizing in order for the people nga musunod dili dapat unta maluoy. Kasi ang obligasyon nga mo marka kung ni-eskwela ba ang bata or siging ga-absent ang bata does not lie on the SWD. Because the person in authority to say whether dapat ang bata makadawat is the DepEd teachers and principals. Muna, the last ko, muna itong naipipila pagyapon, sir, walang term nga maluoy manggod. Yes, sir. Kailangan manggod, the right to education. Sige. O, katong na silang i-deprive, o katong sa i-report, so, suspended, wala na edukasyon ang bata. Mao po na trust po sa DepEd po, nga kinahanglan ng bata unta, maka-eskwela, ma-edukar. So, human as we are, so maluoy yung mga kay, saan na lang man, ang department na i-trust, we are human, makasabota, nagpangtawid gani, kay naglisod, gustong pa-eskwela sana. Pero the problem is, murag para nako, it's yung the parents good, no? The parents good, being a recipient of this grant, kanini ang pangtawid, sila kita ang mainly mo drive, muntay silang mga estudyante to go to school. No? Ilang i-monitor kung na ito bagtungha, wala ba? Kaya it's not easy to monitor 40 to 47 students in one class. No? Actually, sa tibok sa mga del norte, ang ginamonitor karon under Pantawid, covered sa Pantawid is 146,978 Families? children. Children. These are the number of children recorded as in school. So pagsugod og June, we have a figure of 146,000 all over sa mga del norte na ni ma'am, no? Then for September, October, out of 146,978, ang compliant ani, meaning
reported by the principals nga ni eskwela og 85% ni sulod sa classroom is only 142,322. So the difference dito, muto sila gimarkahan and they did not receive the 300. Okay. Wala na sila kadawat, sir. Ah? Wala na nila kadawat. Wala na sila kadawat. And that will also give the parents to realize, although some are saying naagi lang sa kwarta. But Which is again, true. dili nato na tolerate. Yeah. Pero which is true. Actually, that's both sides of the coin, no? Kay, ang ilang rason po nga nung dili nila mapa-eskwela, because wala sila pang balon, pang supplies. That is why the government is helping them. For those others, lahi po na ilang mga reasons. Actually, daghan kayo siyang reasons. If we go around ato pa sa mga remote barangays, it's not money actually. It's the distance to the schools. If we have grade 1 students who lives Mulakaw pagtag usa ka oras, gagmay nga bata mo adto sa eskwelahan, usa po na sa mga reasons preventing these children from regularly going to school. Usa po na sa atong i-consider. Okay, thank you so much. Anything you can add, Mr. Alex Naala ko Abal? gamay ikakomentaryo about Yes, kanang sir. paggamit sa purpose sa politika, no? I'd like to inform everyone that we are in receipt of a memorandum from our secretary, no, addressed to all implementers of purpose, nga og makita nga nagpagamit especially ang mga persons nga nag-implement sa purpose, outright nga ma-terminate sila, na i-proven nga nagpagamit sila og politicians. Pero gusto lang akong iklaro nga ang ato ang mga purpose beneficiaries are also people nga doon na sila katungod nga mupili, no? So Of course. ang ato nga would like to emphasize nga we are not preventing them, no? Personal nila nga kagustuhan, but they should never use the purpose nga programa, no? Dili nila dadon ang ilahang pagka-purpose member, dadon nila ilahang pagka siguro pagka ordinary nga voter o ordinary nga citizen sa Republic of the Philippines. Pero ang problema lang, there is a very thin line dividing that, no? Maulan na isa diha ba? Maulan sa nagamit ba ang purpose o wala, no? Diha ang number one nga challenge namo, no, actually. Yeah, because like in the past, naka monitor po ko sa laing province nga nagpagama bitaw ang local government unit og ID nga 4-piece. O dayon kunuhay membro to sila at to ang grupo, then tapos sila ra kunuhay ang tagaan og hinabang gikan sa gobyerno. So in these cases, how do you do away with this? Ano unsaon niyo pag-prevent ni from happening nga dili mahaylo ang atong mga inosente kaay nato nga mga katawan, ilabi na sa mga kabukiran? Yes, Actually, sir. Of course. kato sa previous, during barangay elections, na ay mga katulungan ni ma'am na ay nag-register. Actually, ma'am, we did not anymore do anything to address that one because the situation already addressed that one. Kaya nahitabo, pag human nila register, wa may labot na tabang sa ila. So meaning, giprove na it's pang limbo panguwat ra gyud tong nahitabo. Pangilad ra gyud to. Na-program po siya. So karon lang mga tao dito sa opisina, sir, membro man ni naman may papel. Inko, asa mo ni rehistro, adto mo pangayo sa kwartang. So, adto balik sila dito. So karon nagubot na only to find out na nailad guys sila. So that proves to them. So balik-balik ko na magstorya. Example na pod karon usa sa mo ang mga strategies to talk about these things. Kanang ingon nga na ay political entity ang nagdumala. Ang among ginabuhat is every mag-meeting kinsa man diri membro aning political grupuha. Okay, political Isa group. sila kamot. Diri speakers kinsa man pod isag kamot. Kung mabantayan ninyo sagol man tanan, subot pasabot walay gadominer sa pagpili kung kinsang mahimong membros pantawid maskin dili sila apil sa usa ka political group. Muna yung gibalik-balik. So, sa mo wala nito, tinuod UDI. Kung lantaon na to ang listahan, karon kung pwede ganon ta, kung makibalo may kinsay, tanang listahan sa mga membros pantawid, butangan na to, asa sila mo suporta,
that will show that it's not political in nature because it just depends sa DSWD, ang national agency nga nag-survey para mamembro sila. Whether asa ka ni suporta, dili man ka matangtang. That was also proven during the last election. Wa man po sila matangtang. So yung ana lang siya, again, but it's going to be a very difficult thing kasi at the end of the day, grabe ang mga style ng gipambuhat. Adto ka sa remote areas, kanila, example lang ni sa mga monitor, ngay uban dito will go to the extent magdala og laptop. Na sila pictures sa mga beneficiaries. Ingnon day nila, usa lang nakapislit, matangtang na mo. Tinuod, mawala po dangalan. Luhi kayo mga inusinti lagi? So, mula gina ako masakitan ko. I have been attached with the beneficiaries. It's not because I am paid by DSWD. Ang ako amang nakita, ang mga tao unta with high education, quote and quote, is supposed to will become our leaders. Will go to stoop down to that level. In fact, ang mga tao sa bukid, dili man sila ignorante, pero uwaton pag yun, grabe, technology lang gamiton, pisliton, mawala. How about the barangay captains? Kay kini sila, they are also being used by politicians para mo ikaw pa manguwat para sa mga ilaang mga ginsakupan sa mga kabarangayan. And they are really very effective, Correct. mind you. So, unsa may mga atong mga preventive measures? Actually, ma'am, ang directive sa MAU, since ang DSW, the agency that handles Pantawid, does not have any control over the barangay captains. Our instruction is to report all these cases to the DILG. Okay, so go. So, we have done About those. sa DILG, when you report it to the DILG, It's now the DILG, it's now the DILG, since the DILG is in direct control of the local Okay, government okay, units, LGO. sila na karon ang muhimo og lakang to discipline the ranks. Unfortunately, there are areas in other madungog kung mag-share mi sa ubang regions, ang tubag sa DILG officers amua di-report na lang mo sa national. And from reality bites, the political will naraman na siya. Muna usahay, maka-discourage, but we will not stop from reporting everything. In fact, we will be next week, there are reported cases na po mga forms ng gipang distribute and ay mga political parties. I will not anymore yet, as of now, di siguro na proper para na ko i-mention kung unsang political party because I haven't got hold of the paper. Siguro next time kung makita na mo ng mga papila, we might be, kung plano, i-publish na lang namo. I-publish na mo para makita dito na agad siya yung mga... Okay. So lastly din, ma'am, ang kanipong, dili lang barangay captain, ang pinaka-effective yun, kaning in fairness sa ato ang mga politicians nga nasa taas, no, kani mangumilang local leaders sa ground. I don't think they were ordered to do this, pero kung magpasikat man silang boss, they will do everything diha ang sa ubos. May lisod kayo. Ay, alang man sad ha, let's face it, it's a sad reality happening here in our in all over the country. Pagit ang ikaw kung ka naka sa national ka nga politician, mangayo magaglistahan sa mga leaders up to the barangays. Ikaw po nga nasa barangay, manglista man kanitong mga nga mao ni these are the people under me. Hey, tagay na ko di funding, mao ni mo na. So, mo to nga, o sige lista ko diha, lista ana-ana. So, mao na siya mo'y makapulyot sa program, no? So, but then again, ato gihapon ni ibalik nga dili ba pwede nga ang DSWD massive information dissemination up to the barangays gyud ang kay kami sa media we are doing our best also to help you nga up to the barangays gyud nga dili gyud madani ang atong mga katawhan
mga inosente kaayo nga mga katawhan, niini nga mga politiko nga more pang buhat o pang recruit o uban pa, pang pasalig o uban pa, tapos wala day at the end of the day ang DSWD mo'y mabukol. So how about it, Mr. Jose Cruz? Actually, yes, ma'am. Yung massive information campaign, by January, there will be the distribution of a lot of tarpaulins that will be posted. Amo nang gi-translate into, the last time na aming Tagalog, karon we will Bisaya. will be Visayon. Tanan masabtan. Dayon, kanang information right now, every month, ang among mga municipal links, always keep on repeating, balik-balikon. Mulida, ang amo ang kontra, inig human ako, example kung ako, kita mo, ato tas barangay. Okay. Human na itong istorya dito 2 hours, pagbiya na to, naaman po mo istorya balik usad, usa ka simana nila. Sige po, brainwash kita. Ato we are, kasi we have to go around. Oh, okay. 2 hours na to ditong pangugat o explain mo ni tanan na klase na itong pagtalikod na to, ang mupili na itong istorya dito sa mga tao, balik tibok adlaw po to og tibok simana kay ilaha naman sa ilaha. Usa sa akong nakita na iniingon actually na istorya nako. May ingon niya, basi po dag tinuod sir, wa bitaw mawala sa mua. Basi po dag tinuod na lang gingon ingko. Munay kani ang mga tao kuan ba? Paling-paling. Kanang panaganapod mo nang maybe someday na makakita ra gyud tag pamaagi. In fact, additional ma'am, aside from the massive information campaign, pag start sa campaign period, for critical areas nga naagi grabing naglihok, we will suspend the monthly gathering of Pantawid members. Mayo. We will stop the monthly gathering. Oh. Actually, usa sa nakita siguro sa mga politicians, ako magsabaan ang yung mga politicians, barat makatipid man sila kung gamiton ng Pantawid. Kaya ang Pantawid members are captured group. Correct. Di na kinanglan pa nagpakanon kung patapukon. Muingon lang kag Pantawid meeting. If there is 150 households Mao. in one barangay, Pantawid meeting, mutungha ka dito politiko ko, now 150 katawo plus bana. That's 300. Okay, ingon man ka nga no politicking sa Pantawid kay it's just a program of the national government. Pero ug ato pong kwintahon, ug ato pong i-analyze, our president comes from a political party also. Ha? Pagdaog niya sa Liberal Party. So, mingon ta from top to bottom, dili pa pud kaha nga moingon pud secretly si President Aquino, forgive me for saying this, pero mingon pud nga oy atong mga tao diha sa grassroots level kinahanglan nga mosuportar sa atong mga manok ha, to the line ta tanan kay para masustain nato ang program because I am the President of the Republic of the Philippines. So, ug kamo pod nga kita mga rank and file, mga career personnel, siyempre, unsay mga memorandum diha, so follow ka kay mo may nasa kuan no sa gisugo nimo gikan sa labaw. So, unsa man, is it really true? Is this happening? Mr. Jose Cruz. Well, I still believe in the honesty of our president. I don't think he will stoop down to that level. Daang, the president. The president. How about the shadow In fact, president? muna siya, Hotel president. muna kayo si ma'am, Trusted lieutenants. kay kung mahitabo na siya, batula ang Pantawid beneficiaries. Well, actually, naagi mag-iwan. Ang karong bago, Pantawid ni Noynoy, ang sa una, Pantawid ni Gloria. Yeah. Actually, wala na. Sa mula mong ginabalik-balik, it's not Noynoy's Pantawid, nor it is Gloria's Pantawid. It is a Pantawid program of the Filipino people. Ang gabayad ang naggasto ani ato ang tax. Our taxes. Muna sa tatong bono siguro na maylusan, masuko na gina mga tao. So, bitaw, there's no such thing as that. Specific, ang Secretary Dinky Suleiman has already issued memorandums to that effect, preventing us from doing. Again, if there are things happening sa imong giingon, ma'am, it is the local operations. It's not coming from above. And if ever na siya, I think if we report na to sa President, the President will not be very happy with that, and I think he will prevent this from happening. Implementing this Pantawid, excuse me, mo batiin lang ko. Sir,
Kamo lang ba, DSWD lang ba ang buhatan nga naa ani? Oh, in charge no? Solely in charge Solely of the program. DSWD lang ba? Actually, implementing agency lang, but this is in partnership sa upat ka other agencies, namely DepEd, partner siya, DepEd, DILG, Department of Health, NAPSI, National Anti-Poverty. ano yun, ni sugod na, PhilHealth karon. In fact, ang prone karon is ang issue sa PhilHealth. Yeah, mana ko na. Kung na-remember na ako sa una, during that time of the previous administration, na issue po itong PhilHealth, Bitaw. I was thinking, adili na mausog, kaya na naman tadaan matuwid. Unfortunately, may crop up na po ding issue sa PhilHealth. Ang PhilHealth karon is in tie-up with DSWD Pantawid Program. Automatic na ang all Pantawid members PhilHealth covered. Yeah. Dayon katupong na NHTS na survey nga wala mamembro sa Pantawid and listed as poor, walay gagmayng bata, automatic po sila sa PhilHealth. So ang gibuhat karon sa DS PhilHealth, naghatag na karon og mga cards, electronic, actually naibag-ong card ang PhilHealth. So it's being distributed in the e-card, marag e-card Para siya. lang sa pangtawid na siya, beneficiaries. Or is it for everybody? Sa mga Sa beneficiaries? katuna sa listahan karon sa National Household Targeting System under DSWD na listed as poor, to include na dito all Pantawid members. Actually, ang nahitabo karon for those mga members sa Pantawid nga wala pay card, kung manto sila sa ospital, ang ilang ipakita is ang Pantawid ID. So, ma-cater na sila. Okay. Mr. Alex Habal, anything you can add, sir, about this issue? Ako lang hangyo sa usab sa taga-media Murag galapat man ang ulo na. to help us. Actually tinuod ako kay challenge sa amo ang part tinuod no. Of course. Bisan ako saon na mo paghimo sa amo ang part according to Mr. Cruz, still widely magugayon ng mga politicians no. They do everything para ilahang ma-convince ang mga tao no kay kanang purpose good is captured group tinuod gyud na siya no. Kung sa moingon gani ang magtapok dito mo ana gina ang mga Pantawid, mas mahadlok paganing sila sa mga pagpatawag sa mga parent leaders o sa MS kaysa barangay captain no, mas mahadlok pa sila sa amuan no kaysa kapitan no. So it is always a challenge labi na nga coming good ang election next year, so kibali magkagrabi ni magkagrabi pagka following year no ana. Gusto gani ko pag campaign period kung pwede, actually kay MOA worker man ko, no work no pay, kung pwede yung mo file sa kog leave for 3 months kasi ang amo ang kami nilang Sir Alex no. Are you allowed to do that? Are you allowed to do that? Nga, mo files mo og mag-vacation leave mo. Wa no work no pay man ko, so di ko pwede kay during election time? Are you allowed to do I that? think allowed right na ako na pero dili ko allowed sa akong sa wife kay wa man ko sweldo patyo ko. My wife will not allow me to do that. Ang nahitabo namo kung nahitabo diri kanang political party naglihok ang pikas ang kontra mo report sa opisina masuko na sila. Kung ang pikas po Pareha ba na sila gagamit? kami sa In tuwa fairness. Correct. Ihanay lang sila Actually, ako- basina ba? Nag-istorya man ko sa ila last time. I had some talk sa mga local leaders. Pwede ba, kung pwede, gusto mo na mo isult, dungan na lang nga mo. Kaya bang mag-join sila. Di man gud pwedeng kinanglan iya-iya man gyud. So, wa gyud mo na matunga gyud ang mga Pantawid. Nalibog gani ang mga members ba. Luoy ba sila for those nga nalibog sila kung sa dito noon. So, we keep on emphasizing nga dili gyud na siya unta ingana. Okay. So maayo to nga strategy nga wala na lang sa agay meeting no. Kaya magtapok dito dili dito Pantawid kaya wala magipatawag nga meeting ang Pantawid. So you're saying that Pantawid program might be or maybe suspended During sa meetings lang, only the meetings. Gatherings lang. Gathering lang. During During campaign campaign period. period. For critical areas,
Actually, gibuhat na ko na last time. There are areas nga medyo grabe yun ang intervention sa political. Gipatawag ta ng mga membro. Coming from DSWD, kami nanang adto gini dito, kita sa region, walay meeting nga mahitabo. Nga Pantawid related. Sir, who can call for a meeting sa Pantawid member? Ang DSWD ra gyud. Okay, mas mayo. Walay meeting, pero ang ilang benefits nara. Nara, Nara nila. Meetings only. Kay Actually, ang- depends mga politics good, no? Diretso gina siya once a month ra gina sila magtapok. And it is the municipal link hired by DSWD national government nga mo mag-inform sa nga mag-meeting ka. That is for family development sessions. Unfortunately, naamanggoy kung naibisita. Ang nga may tabo, actually, nga ni, before the election, naanay mga meeting. Ingana na may tabo, kung naibisita mo sa kabarangay, kinahanglan yun na itawong mutambong sa bisita. Example, na ay politikong maabot sa barangay, unsay buhaton ni kapitan. Kung di siya mag-ihaw, di man malambong itong mga tao. So, ingnan niya ang parent leader, patapuka ang mga membros Pantawid. So, wala pa na election. So, unsa maingon sa parent leader, meeting ko sa Pantawid. Basta meeting sa Tambong. Only to find out na ang i-discuss nila dito, walay relationship sa Pantawid implement. Lahi daw ito'y istoryahan kay na may bisita. That will also happen during the election. Manaamo ang i-emphasize, wala say tapok sa Pantawid group during the campaign period. Okay, thank you so much. So obviously, kung doon tapok, it's political. para Yeah, yes, O sir. doon ay tapo, klaro nga political to. Dili Pantawid related, no? Pero inyo po ning inform ang mga Pantawid beneficiaries mismo nga kini mga this time kini nga period wala tay tapok ani, wala Pantawid ani ha. Ana, or else nay mag-meeting niya dili na amoa. No? Mga political meetings na siya. If you can prove nga nagpatawag og ang leaders sa mga barangay patawag nga napatawag sila using the name of Pantawid, sir, during the campaign mga group period. leaders, What was the sanction for it? Muna, gidisseminate na po namin ni sir. Thank you very much for opening it up. Under sa ilang handbook, mo lang gipa-highlight, na mga beneficiaries na yung handbook, na dito, for parent leaders, don'ts nila, dili pwede, magpagather o usa ka tapok-tapok outside Pantawid. So, a violation na siya, and that could be as a ground for delisting. Actually, may gitangtang as parent leader. Dayon, ang next ani, if you continue, i-delist na ka. Nana ground for delisting. Yes, Mr. Kung meron Alex. tangtangon as a parent leader, o magpabadlong pagyapon, tangtangon na gid siya as a purpose member. No? And another thing there, ma'am, ang additional DI, aside sa katong isuspend lang, karoon ako dili isuspend ang program, kung dili ang gathering lang, ang tapok meetings. Another thing is, all parent leaders nga identified as political local leaders pod will now also be temporarily suspended as parent leader. So among buhaton is to tell ang iyang mga membro nga dili na siya leader during the campaign period karon. Did you do that? Yes ma'am, we are doing that one. Okay. So ang first namang gibuhat karon, ang instruction nako sa mga municipal links, muni counterpart nako in the municipal level, get information, data information regarding kaning mga parent leaders. Kung unsa sila nga galihok dito. Actually, ang mga parent leaders, mo po nigitap po sa mga political leaders. Kaya sila may naay murag influence. Yeah, kay agsa katong last time bitaw katong ato adring nagubot nga last day sa registration. Oh, mga Pantawid man tong gipanggamit nga rehistro mo dito, balhin mo kay mo na ana. So, it's been happening. Mr. Alex Sabal. Wala naman. Ha? Lisod kayo, no? Lisod kayo pag maintain sa program in a kuan ka na bang proper way? Manay, we have all the good programs in Status Pilipinas. The only thing is, grabe ang pamulitika din sa Pilipinas. And everything, every activities, bisan gani o ordinaryong club,
mga civic organizations, sudlong ganit politika. Pati reunions, karang Pati reunions, sudlong politika. Oh. matingala na lang tanga. Nangutay ko tayo, Dili kagaw. Oh, nakalit na kay kagaw. Nya, og ikaw po Pero sad reality. di gyud po ka ingon nga political animal gyud po ka. So, wala jud di naman di jud ka magbira-bira, no? 24/7 mo ko ng politics sa to, ah. 24/7, tinod na, it doesn't stop after the election. It's 24/7. Mura na siya kasing-kasing magpump. Okay, so before ta mo proceed sa unahan ato tao na sa ato ang istasyon alang sa atong commercials. Danny, take it away please. Okay. Mga plan naman tayo sir para sa service. Implementor. At take mo ng program ninyo diya, ano discuss na to sa iba. Isa pa na ko gamay po sa Buwan nga, na-divert na ron ang padulong na wala sa ako ni Ligorio, wala sa kay ka-report niya ni Ligorio. Kung tanaw ito siya, economically, limong ko last time, maraming data. Sige, ito na ito ang Ang discuss. answer na data, economically, wala. Na-improve bagay sila, ilang There's lives. a need to introduce a new strategy. Kay, kada kubra sa pantawid, gawas na ang gwardya nga mo'y nag-ana sa ATM, magkakwarta, kaya mo itong mo ana ATM. Di ba? Kaya uso man ang video game, labi na hapit na Pasko. Ang problema, gibutang sa mga lending. Sa Avon, Sa Sa lending, kahawiran mo lang lang ATM. sa Juan, sa MSE. Kaya na, akala mga lending institution, kahawiran ginila ATM. Pwede ba sa print ng Brenda, ATM? Brenda, naman na. Naman na Monthly mga gold. reports ninyo. bawal na ba yun na? Oh, pero sir, na-monitor ka ninyo na sir? Mo lagi na mo Okay. challenge lagi hapon. Kay, pwede naman ko doon ang imong ATM loan. Kawiran man sa mga lending na monthly kaon. So, na kay monthly Ang agreement, kada release sa pagtawid. O kaon. na, Oh. Kaya ikuan naman sir, kanang allocation sa member. Depende sa iyahang anak nga mga karga. Kay Kada anak lang, kada anak. 300 sa nag-eskwela. So doon na siya sa anak, doon na siya 500 nga health. Taman po 0 to 14. Oh. Doon na siya 500 para sa health, doon na siya anak na eskwela isa. So 300 plus 500, 800 yung dawat. Gusto lang ka anak niya. Tulo ka na. Plus tulo, so tag 300 times 3 is 900 plus 500 for the health, 1,400. Every Wala month. na siya maximum. Doon na kayo tulo. Tulo na pagkabata pwede nga mag-cover. Oh, pero So outside anak, 1,400 every month. that's big deal para sa lahat. Correct. Uy. Sus, Ilak na sila ng uno ni mga tatangon sila sa pantawid. Papilabot na ang PhilHealth, no? Kaya na pa'y bugas, ano, no? Masahay. Dali ra lagi kay dagan kayo sa mga bukid lagi kay pagtawid ni. Problema magiging na tao sa mga election. Pero din na. Kaya gina kay kini mga politicians, bisa ang tao mo mangita li sa bagyo mo makapture nila, sabi na natanaw nila nga grupo na guna, sulit na guna. Sila halag ni kumakuha. Kago din nila. Sila gina sila katuhon yun. By all means. Karang naman po, on January, matugangan ng nga rin. Ano ko na pumimik. Apply niyo sir. Ay anti-mining, mabot ron, katrigo at uno niya sila. Kaya mabot sila kaya kapit na yun. Katrigo na sila. Una po niya, kaya makatahan ng pakyaw. Manang siguro. May mga undercard. Undercard. Tulong Tulong na. tulong ka undercard. Kapila na ko na diri. Tulo ka bawat pang undercard. Ay duha ka Pilipino na. Bro, Bro, askan. Napili man to nila ang Myanmar, pero napili sila Singapore. Singapore, hindi sila Singapore. So, wala sila kapasok sa naabot sa semifinals. semifinal. Hindi wala sa Rizal mo muna gabi eh. Oh. Ang puta, wala ko kuman, pero mga few minutes na lang, 0-0 ko man ang score. Wala ko kabalo. Sino?
Okay, daghan kayong salamat. Balik kita sa atong tulumanon, kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Tax. Ako ra bagin maratol ra ba jud ko basta si Tax na gani mo sinyas kay. Usay magtabi magud mi diri good. Although covered live gyapon Maunay sa tambal sa tabian. internet na sa atong website. Ikaw gar imo jud kong liba kon sa on air ba kaita. Balik kita sa atong kapihan sa Dipolog, no. Gwapo kay atong mga discussions bisan og na-absent diri ato ang mga politicians to sila. So, never mind them. Kay nagstorya mo ta ba mga politicians pod. Oh, so never mind them. Okay, so so padayon ta og sila pa, the show must go on. Kauban sa to ang DSW officials. But before we proceed, ato nang acknowledge ang atong mga panginawuhi. We will start with Paul James. Go ahead, and then followed by Edgar. Go. Okay, before ang atong mga sponsors, again, katong mga 4-piece members nga dunay mga problema sa inyo ang mga kahimtang panawagan naron si Sir Cruz ang atong provincial link man ang DSWD heads regional national okay nga buhatan para magpasabot sa inyong mga gikatingadaan sa inyong grupo labi na sa 4-piece program. Pwede nyo i-text sa 0910-869-4820. Again, 0910-869-4820. Dili text mate. Okay, ang inyong problema bahin ang pangutana bahin sa inyo ang provincial link kung naunsa na muda sa inyo ang purok sa inyong barangay basig ano mo, di mo mag-ila sa inyong mga silingan kay nagbikil agi lang sa 4-piece program. Okay, salamat gato na sa Wilson Elite Chicken and Hog Bar. Gidumala kini ni ato ang ni Raymond Ferraren sa may stock sa Bypass Road, stock Dipolog City. Mulawas sila og lechon labi na sa orders para Cebu, Manila nga dunay bisayang manok ilawom sa tiyan sa lechon. Pwede para Manila or Cebu, pwede na siya labi doon na tayo flight sa plano ng Sagasa Padong Davao naman gani. Iyong masab ang Janos Marketing. Salamat kayo nga ito kang Honorable Janos Yu, kang Vice Mayor Sanen Angeles, atong presiding officer sa Gudang Pangusod sa Dipolog, kang Board Member Cedric Lakaya Adratico, second district board member sa Zamboanga del Norte. Iyong mga FNR Marketing sa may General Luna Street, Dipolog City, kang Honorable City Mayor Evelyn Uy sa Dakbayan sa Dipolog, ug former City Mayor Roberto Y. Uy di sa Dakbayan sa Dipolog. Salamat daw sa mga to kang Mayor Patrick Jing Chan sa Dakbayan sa Dapitan nga nakigjuit ni Papa Chen last time. Kang Honorable Kenny Val Ong, Chairman sa Committee on Labor and Employment, kang Yaya Liberty Day, good morning, Liberty Bahamunding, iyang gidagit og one night si Papa Chen. Kang Mrs. Milagros Agustin sa West Colonia Avenue, Chicago, Illinois, USA. Kang Attorney General Jojo Napikit sa Dakbayan sa Dipolog, City Councilor. Kang munay tugbang ni Edgar, atong Provincial Schools Division Superintendent of Zamboanga del Norte, Dr. Sunny Ray F. Amet. Okay, munay kaatbang ni Edgar o ni Fiscal Ligorio. Kaya nga City Councilor Apple Marie Agulong nga naibog sa iyang wedding ring sa iyang mga makaslon karong 19, ubay-ubay sila. Kaya nga Mr. Roger Walter King sa Oma County, Tyrone, Northern Ireland. Kang Mr. Henry Chanero, atong Provincial Director sa Department of Labor and Employment sa Dakbayan sa Dipolog. Kanyong tanandaghan kayong salamat sa inyong pagduyog sa programa Kapihan sa Dipolog. Okay, Edgar, go ahead. Kaya salamat. Anong unang pasalamatan ng atong regular venue sa Kapihan sa Dipolog, ang Sunburst Fried Chicken sa ground floor Hotel Camila 1, Dalan General Luna ni atong Dakbayana sa Dipolog. Kung kamo rin mga bisita ay pangitaglain pa dada sa Hotel Camila 1. Masab niya din inimutang ang Lels Lending Investor nga naglugay paulam sa mga pensyonado o veterano sa penerbisios kagamahanan. Lels Lending Investor. Masab nagpaliw ka na ito ang Dipolog Metro Shoppers. Dadas Dalan Rizal ni atong Dakbayan, nagbaligya karon sa mga mid-end, high-end nga mga carbon o ingon man sa Max Indian-made cellphones, no? Ya na sa Metro Shoppers nga naghinaot sa kamalipayong Pasko o mabulahong bagong tuig sa tanan, no? Og ingon man sa nagpahibalo sila nga nasa mga branded cellphones, no? Sa ato nga sa Dalan Rizal sa Dipolog Metro Shoppers. Ingon man usab nagpaluyo ka na to ang Sai Bazaar nga nagpabalo nga naa sila CCTV sa pagkakaroon, no? Ang ilang CCTV Sony branded camera, klaro kayo og apil na ang installation ini, mo-installer sila sa mga CCTV sa inyong mga tindahan ug nasa pinila ang mga barato, mga dekalidad nga mga appliances, mga washing machines, mga kaning computer sets ug uban pa mga electronics gadgets nga inyong panginahanglanon diha na sa Sai Bazaar sa Dalan Calibog Chavez ni atong Dakbayan sa Dipolog. Ato usang pasalamatan ang
Socorro Bridals, no? Pabok na mo daan, Socorro Bridals. Si Paul nagpabok na daan. Kaya ano, Enero puno na gani. Makalisang daghanan na kay for delivery para gamitonon sa bulan sa Enero sa Socorro Bridals. Nas dalan magsaysay ning aton dakbayan sa Dipolog. Hapit naman ni si Paul mag-debut. Pabok na siya para sa tuwat siya sa debut para siyang kotilyon. No, diha sa Socorro Bridals bitaw na si Ma'am Socorro din na, no, mabiyabihon kayo. Nimsa nagpaluyo ka nato si Dr. Philip Limsi, no, usa ka pulmonologist ka diha sa Dipolog Medical Center. Matawag siya sa bisan asang tambalanan din hina sa ato sa dakbayan sa Dipolog. Galing ang mga doktor sa Cebu ug Dumaguete is recommending Dr. Philip Limsi kung doon na mo yung mga kanang mga hubak, mga upper respiratory. Naana tayo espesyalista nga mga din si Dr. Philip Limsi. No, gikan na siya sa kauluhan, naana dinigit sa ato sa Dipolog nag-clinic diya sa Dipolog Medical Center. Masab, nagpalisab ka na si former Congressman Atty. Roselier Matoy Barinagan nga din sa College of Law sa GRMSU Dapitan City. Ipalinsab kita sa Dapitan Aquamarine Park, Dampa, ang Gloria di Dapitan dito sa Dakbayan sa Dapitan ug ang Fantasyland nga naidaghang mga bagong ride sa pagkakaroon dito na sa Dakbayan sa Dapitan. Masab, lain nagpaluyo sa atong panag-uban sa Tulmanon ang ato nga gobernador sa Lalawigan Zamboanga del Norte, Governor Attorney Rolando E. Yebes. Thank you so much, Edgar. Dayon, good morning adto kang napaka-great. Sige, Dili ni greetings dito. Balon ni sa mga 79ers. Katong graduados sa Zamboanga del Norte School of Arts and Trades, year 1979. Ang atong annual reunion, batch reunion, karong December 26 ni, adlaw nga Miyerkules, magsugod kini sa hapon, lalo na imedya sa Osaka Motorkada. Dayon, aduna kita tree planting activities, Minaog, Torno Bypass Road, outreach program sa Sikayab, no, sa Sikayab din doon na kita party pagkagabi ang banding nato dito na sa Eradias Garden sa Dapdap Pulangko ning atong Lalawigan Zamboanga del Norte. Kontak ang telephone number 212-3663, no, pagitaas si Rose. Thank you so much, Edgar, sa imong pluggings. Dayon atong ipahibalo dire nga salamat dahil nga to kang Franklin gumapon siyang tamis kay nga durian. So Frank, thank you so much. Ni Assistant Director. Assistant Regional Director sa Philippine Information Agency. Congratulations, Franklin. O daghan kay salamat sa imo ang Ponsroda. Sa imo ang tamis kay nga durian. Dayon si Tess Bergado de Jesus nga bahin sa amo ang reunion usab sa Walag mi kakao na ng Dipolog tamis Pilot kay nimo. Demonstration Squad. I'm sorry guys. Gurang ko nagpasalamat. Alaalang no. So PCA info time. Haron ko makasulod sa umbalay. Walay dugoong mahitabo. Ang buhatan sa Philippine Coconut Authority andam sa kanunay sa pag-alagad kaninyo may kalabutan sa industriya sa lubi. Atong hinumduman sa kanunay ang istrikto nga implementasyon sa RA 8048, otherwise known as Coconut Preservation Act of 1995. Walay pagpamutol sa lubi kung walay permiso gikan sa Philippine Coconut Authority. Daghan kayong salamat ang mga tagdumala sa PCA Zamboanga del Norte. Okay, let's go back to our discussions karong buntaga sa to ang duha ka takna nga public affairs program ang kapihan sa Dipolog. Kauban nato ang ato ang mga opisyalis sa Department of Social Welfare and Development. Pinaagi kang Mr. Alex Sabal, ang ato ang SWAT team leader sa Zamboanga del Norte, atong provincial links sa 4Ps si Mr. Jose Cruz nga kanunay starring sa ato ang gikagubtan nga 4Ps. And then we have also here our guests from Katribo Anti-Mining Group, our national president Katribo, sa ngalan diha bi? Beverly Lungid. Si Miss Beverly Lungid ang ato president sa Katribo Anti-Mining Group. You are from here or dili mo taga diri? You are just visiting here. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Good morning po. Hindi po ako taga rito, dili ako taga rito. Ako po ay Igorot mula sa Cordillera po. Okay, thank you. So will you please introduce your companions here? Who is okay, so yeah. Kuan ako Go ahead. si Jeffrey Senyara Subanin, Regional Chair sa Katribo.
Okay, thank you so much. Before we go back to our DSWD officials, ato sang tagaan gamayng higayon ang katribo kay niarigid sila diri no og naggahin og time para nato. So, You speak in Tagalog man na. Yeah. We have a Tagalog here. murag magkatuiris matag Tagalog ini ron. So we will meet halfway, okay? Magkabakit-bakit na naman tayo. Alam mo ang magbisaya hindi? Dili man. Dili. So, ano sa Latin, French, Spanish, Pwede pa yung English? Tagalog, Okay, konting English. Okay. Ma'am Beverly, good morning and Good welcome morning, to good Kapihan sa morning. Dipolog. What is Katribo about? Yung Katribo po, ito po ay party list or isang organisasyon ng mga katutubo, binubuo ng mga katutubo mula Luzon, Visayas at Mindanao. So kasama kami dyan mga Igorot, kasama din ang mga ati at tumandok sa Visayas at yung ating mga lumad dito sa Mindanao. Mainly ang kanyang program is on ancestral land rights at usapin ng self-determination. So kanina po nabanggit nyo ma'am, anti-mining, Yeah. anti-mining group. Kung sa bahagi po ng Katribo, gusto po naming ilinaw, hindi po kami anti-mining per se. We are also for mining, but what we want is isang pag-mining that's responsible, mining na kumikilala sa karapatan ng mga katutubo, mining na hindi nakakasira sa kalikasan. Yun po yung aming posisyon. Yeah, thank you so much for enlightening us, Ma'am Beverly. When you say ancestral domain, are you saying that no mining will happen, will occur, will be done inside the ancestral domain, which is rightly so under the law sa inyo mga katutubo? Hindi Are you naman saying po that? na sinasabi namin na pag ancestral land, ibig sabihin na hindi po pwede ang pagmimina. Ang sinasabi po namin kami, naniniwala din po kami na sa pagmimina, kailangan natin yan dun sa pag-unlad ng ating bansa. Pero it should be mining that is clearly geared, kunwari, dun sa national industrialization. Kunwari ngayon, tanungin natin ang DNR, tanungin natin ang DPWH, how many tons of iron do we need to mine para ispasemento natin ang buong lahat ng kalsada dito sa Mindanao? Wala tayong ganung programa because we do not have that kind of industrial plan for the whole country. Ang ating kasing pagmimina, naka-gear towards capital, yung negosyo ba at inaangkat nilalabas. At yan yung ating nagiging problema. We have all the natural resources, mineral resources needed for industrialization. But our problem is, this is being owned, this is being mined, this is being processed by foreign companies na hindi yan bumabalik sa ating bansa. Yeah, that's true. Foreign companies, pero you know, the Philippines is a poor country and we cannot afford to mine our own natural resources, so to speak. Sa inyo po, what is your advocacy, Katribo? You are saying a while ago na you are a party list, okay? So, this is the first time here in our province na ako mismo, personally, ngayon ko lang nalaman may Katribo party list pala. So, you are going all around the country and introducing your group. So, anong maitutulong ninyo sa mga people natin dito sa, for example, sa mga del Norte? Follow-up question. Before siguro that, because the COMELEC has been kanini ang checking out the list of party list and pinawalan nila yung ibang mga party list. How about you, ma'am? Yung Katribo party list is it affected? According na ba kayo sa, affected ba kayo doon sa ginawa ng COMELEC? 2 days ago, naglabas yung COMELEC. Kasama kami doon sa unanimously decided by the COMELEC to retain our accreditation. So there was no question as far as the 7 commissioners of the COMELEC is concerned doon sa pagiging marginalized at underrepresented yung aming grupo. Pangalawa, even our nominees. Second, even the programs of Katribo by itself. Okay, na continue it. Yeah, Edgar. Okay, ma'am, you did mention about responsible mining. Di ba sabi niyo kanina, you are not anti-mining per se. You are not, okay din kayo pag responsible mining. I think all of the mining companies in the Philippines are using this word, responsible mining. How will you do it, ma'am? How do you define responsible? Well, kung How sa, do you define responsible? well, yung isa, yung sinasabi na when we speak of responsible mining, one, it should be one that respects kung as far as indigenous peoples are concerned. Kasi ang katotohanan kasi, 85% of the world's remaining resources, that includes even the country, are found in indigenous peoples' territories. Kung bakit ganyan yan, dahil din sa aming paniniwala na land is life.
you know, that we have to take care of land, hindi lang for the present generation, for the other generations to come. And that's a fact. Kaya nga lahat ng pagmimina, energy projects, even plantations, etc., or even tourism areas, ang ginagawa nating gobyerno, these are indigenous people's communities. Ganon. Pangalawa, yung sinasabi namin na responsible mining, it has to be geared, one, there should be respect of indigenous people's rights. Very specific dyan, yung tinatawag natin na free, prior, informed consent. Sa napakatagal kasi na panahon, ang lagi nilang sinasabi sa aming mga katutubo, dahil we are a minority, dahil minorya kami, magsakripisyo kami para sa majority. O kaya sasabihin nila, magsakripisyo kayo para sa pambansang interes for the good of the many. Pero ilang taon nang nagmimina sa Pilipinas? Umunlad ba ang mayorya, yung sinasabi nilang majority? Nag-develop ba ang national industry? Take the case of Benguet. For 100 years, more than 100 years, nag-ooperate ang gold mines dyan. Pero you look at the province, it is not far better off than any province in the whole country. Kasi nga ganyan yung itsura niya. Inilalabas, hindi bumabalik dun sa mga communities. Pangalawa, even the method of mining. Kasi hindi tayo, ang ating gobyerno hindi nag-i-invest on research, development. Matatalino ang mga Pilipino eh. Pero what we are so dependent even in foreign technology that is still geared toward capital, na ang kanyang objective niyan is to pagmina ng ginto, bakal at tanso, etc. Sa napakabilis na panahon at napakaiksing pinakamadaling pamamaraan. Kasi nga, gusto nila negosyo. Kaya gumagamit yan ng cyanide, gumagamit yan ng mercury. So, sana yung pagmimina, hindi ganyan eh. Yung hindi nakakasira ng kalikasan, pati sa kalusugan. At yun nga, mas mahalaga dyan, bumabalik dapat yan sa mamamayan. Hindi sana negosyo, kundi parang pag-unlad industriya. Okay, thank you so much. Now, Ma'am Beverly, just recently, we went to South Cotabato. Along the way, going to Lake Cebu. Along the way, I've noticed a big tarpaulin there saying no to mining and then protect our ancestral domain. But you're saying also na pwede mag-mine within your ancestral lands. So, how do you reconcile these things na you protect your ancestral land and then you also would permit miners to mine your ancestral lands? Because I think we have to... Because it all boils down to one thing. It will distract the baka probably the environment we have also. to define clearly what mining are we opposed to. Yung sinasabi namin, it's large-scale, commercial, and foreign mining. Ang kasaysayan kasi ng mga katutubo, we have been engaged in mining. In fact, we still have that in some areas here in Mindanao or even in the Cordillera. It's traditional gold mining. Pero napak-crude nun. It's really based on water and gravity. Second, there are some communities that we have developed, like in the Cordillera, na kasi kung traditional gold panning lang na water and gravity, maliit lang yan, grams lang yan in how many months eh. But we have developed with certain engineers and some scientists in the Cordillera, yung processing of gold na hindi siya destructive. Yung sinasabi namin, it should be mining na siguro medyo mahirap siyang tignan eh kasi it's the kind of experience that we have eh, yung itsura ng pagmina, but we believe that it can still be controlled by the people. At sana nga talaga bumalik sa mamamayan, kahit nga lang sa ating bansa eh. Ang itsura kasi, it's so liberalized. Yeah, but we have the 60-40 mineral sharing. That does not apply when it comes to mining because municipal and under city. Philippine Mining Act of 1995, it's so liberalized. So foreign mining companies can enter. Hindi na siya kasama dun sa sinasabi nating negative sea list. Or in fact, it's not even part of the protected industries now because of Philippine Mining Act of 1995. Kaya nga sinasabi nating liberalized. It can be owned 100%, they can bring out their capital 100%, and they have tax holidays. Ang binabayaran ng mga mining companies are excise taxes compared to local Filipino businessmen who have to pay income taxes, etc. Pero pagdating sa foreign mining, wala silang binabayaran. Yeah, I wish we had the DENR here today, but because this is an unscheduled visit, later, maybe you can return here to our program in the coming days, and we will invite the DENR with you. Okay? So, yeah, you are saying also that hindi kayo pabor sa large-scale mining.
So, are you in favor of small-scale mining? Because the large-scale mining companies has the permit from our national government, and they are also controlled by the national government, and they have all the equipment for mining that is more safety towards the people, for the people. Unlike the small-scale mining, I don't know if you agree with me, small-scale miners is more destructive because you cannot really monitor the small-scale miners. And look at Mount Diwaluwal in Compostela Valley. What happened to that? Especially I agree with you. Typhoon Pablo, yeah. On the point of small-scale mining that has to be regulated. I agree. In fact, Katribo is one in advocating that small-scale mining should really be regulated, but not under the framework of RA 7076 or the People's Small-Scale Mining Act. Kasi ang nagiging problema dyan, hindi pa mass regulation ang ginagawa under the Small-Scale Mining Act. It's more of a scheme of getting more taxes from small-scale miners more than regulation. But I do agree. In fact, we are advocating for that. Under yung People's Mining Bill, na kasama ang Katribo dun sa pag-draft dyan, is we came out with provisions that small-scale miners have to be regulated. And we agree that Mount Barwal is not a very good example of what small-scale mining is. Second, small-scale mining is not an alternative to mining for a national industrialization. Dahil maliit lang yan, small time yan, as far as generating metals for national industrialization. Yung pangatlo, we have to question your premise that when we speak of large-scale and foreign mining, it's more safe than small-scale. Look at what happened in Philex Mines. Yeah, Philex Siya Mines. yung awardee ng ilang taon, there's life in mining, etc. They have been penalized by billions of That's pesos. only 1.2 billion, but compared to the livelihood Destruction. and agricultural destruction that it brought, it's even more than 1.2 billion. Look at the case of Lepanto, another awardee na naman dyan. Pero anong nangyari dyan? Lahat ng ilog sa Lepanto sira. Lahat ng rice fields surrounding Lepanto sira. We have experienced every year of sinking of communities suddenly, and bumabagsak. Yeah. Because mining in Lepanto is how many feet below sea level, nag-expand, etc. Look at what happened in SMI Tampakan Extrata in South Cotabato. We're not only speaking of environmental destruction, but we are also speaking of human rights violations. Narinig yun naman yung nangyari, yung minasakir yung isang pamilya na anti-mining, buntis pa, pati ang mga anak, at palalabasin encounter sa mga NPA kasama ang mga batas. And that is happening all over. That is in Cotabato. Go to Nueva Ecija in Northern Luzon. May pinatay din na dalawa din dyan. Babae pa man din because they are anti-mining. Then you go to Central Luzon, ganyan na naman din ang But ang all these experience. happenings, you cannot blame the government. And who should we blame? Because it is government's responsibility, it is its duty to uphold and protect people's rights, and that includes indigenous people's rights. Responsibilidad nila yan. They cannot pass the duty and the responsibility to private companies. In the first place, sino ang bumubuo? Sino ang nagkaroon ng executive order creating mining militias to protect mining companies? It's Pinoy. Who created Executive Order 79? Pinoy. Who validated Executive Order 546, creating talagang magre-recruit ka ng mga civilians for paramilitary groups? That's Pinoy. So ang sinasabi namin, kung ang gobyerno meron niyang duty sa mamamayan at kasama ang mga katutubo. Minorya man kami o hindi, kasama kami dyan. Pangalawa, nung umupo si Pinoy nung June 2010, meron kaming ibinigay formally na People's Agenda, Indigenous People's Agenda, na nilalaman 4 points: ancestral land, free prior informed consent, social services, hindi ko alam kung yun yung sagot niya, yung sa PPP, and usapin ng discrimination and the peace process. Formally, and he received it. Hanggang ngayon, ano ang sagot niya sa amin? Yeah, so Comelec is correct in retaining Katribo party list. Okay. Gar, para nimo kay mo change Yes, in Tirta Bamboo still. ato sa May DSWD. nakita ko gamay complication. Meron akong nakitang maliit na complication. Kasi sinabi mo kanina, you are on for irresponsible mining. But you're also on for small-scale mining regulated, small-scale
small-scale mining. Which is which? Responsible large-scale mining or small-scale regulated When we mining? speak of responsible mining, we should not also refer simply to large scale. Second, the fact is, marami kasi tayong mga kababayan na engage pa sa ganyan at hindi pwede natin simpleng i-impose. Unless we can provide them livelihood that is more sustainable at enough for their needs, hindi na mahirap naman nating i-impose. Pangalawa, I think meron din silang mga kaalaman siguro tatingin natin, hindi sila inhinyero, etc. But I think they also have certain indigenous knowledge that they can contribute. Yung mga good practices ba sa pagmimina. So I don't think it's contradictory. But rather, small-scale mining, kung ano yung pag-alam nila dyan, it should enhance kahit na large-scale mining. Di-regulate natin. Probably, it will take some time for them to be integrated into a more wider system of mining industrialization. Pero at the moment na nandyan sila, kailangan mong i-regulate at kailangan bantayan yung hindi lang moda ng pagmimina at pati saan ba idinadala yung kanilang minimina. Yan. Part of regulation will be looking into small-scale miners na nilalapitan ng mga foreigners at kino-convert nila yung kanilang small-scale mines into mineral production sharing agreement. Yeah, Part impressive. of regulation ay yung pinapasok ng tinatawag nating mga financier. Dahil may pera sila, alam mo, yung parang dadalhin na nila yung lahat ng chemical, equipments, etc. para pag magmina. Pero at the end of the day, sila din yung kukuha. That's still part of regulation. Mga Koreano, maraming pinapasok na ganyan. Yeah. So you mean to say, ma'am, okay sa inyo coexistence as long as they are both regulated? They're right. Why not? Okay, thank you so much. We have more to discuss about these issues in the coming days if you will return to our program soon. Okay. So, with your permission, we'll go back to the DSWD because this is also a big issue here in our province, the implementation of For Peace and also the major programs and projects of the SWD. Mr. Alex Sabal, please. Binisaya na tabalag. Binisaya na tanong, kaya mahirapan ako magsalita ng Tagalog. Tatlo lang ang Tagalog ko. Sayang kayo wala doon Consiel Ruben Ligorio. Puro ba ito? Tuluro ito nga akong Tagalog. Sayang nga. Okay. Go ahead, Actually, sir. it's good nga na-mention si Ma'am sustainable livelihood, no? Kay exactly mauna ang bago nga trust karon sa DSWD, ang sustainable livelihood program, no? Kay we've been saying kay ang purpose daw is dole out, maoning ana, dayon Makatapulan sa mga then katawhan. sige lang hatag og isda, no? Correct. With this trust karon tudluan na namo sila og pagpangisda, no? Dili na nga maghatag magsige og isda, no? Ang programa is called Sustainable Livelihood Program. No? That would answer the economic side sa mga purpose beneficiaries. Ang gitarget nato karon is the purpose beneficiaries, no? With the convergence strategy nato, no? Kabalo na ta sa convergence, purpose, kalahisis, and ang tawag is SAYAK. But now SAYAK is called Sustainable Livelihood Program. No? Ang SAYAK usa na lang siya sa funding source sa Sustainable Livelihood Program, no? Ang program na karon atong balikon is called SLP, Sustainable Livelihood Program, no? Doon na say duha ka track, no? Track 1 and track 2. Track 2 is the micro enterprise development, no? Tudluan sila pag negosyo para maka-income sila Sa panginabuhi. para panginabuhi na gid ni karon, no? Okay. Panginabuhi na dili na sa magsalig sige dawat sa gobyerno sa ilahang grant, no? And then doon na po employment facilitation, duha ka track na siya. Micro enterprise development and employment facilitation. Sa micro enterprise development naa na dito ang duha pod ka ways sa maka-avail sila, which is through the SAYAK. Naana SAYAK, naubos na ang SAYAK nga program, and the MFIs, no, microfinancing institutions, and the employment facilitation. So, sa employment facilitation, tabangan sila nga, siyempre, ma-facilitate nga mapa-employ sila, no, nga, tagatuluan sila og mga skills, then tuluan sila unsaon nga
mag-apply sila og trabaho, simple lang ba no, employment counseling, saan paghimo sa FDS, mga application letter, and then we will try to look for employers nga posible nga makapa-employ nila, no. Ilahan na yung kaugalingon nga paningkamot ba. Whereas sa micro-enterprise, pwede sila maka-avail sa SEACE program na aragya parang SEACE and then ang microfinancing institutions, no. So pwede na mo sila tabangan o mahimo mga business plan para maka-avail sila sa mga loaning scam sa microfinancing institutions. Although we'd like to say nga dili na mo sila lugson, no, dili sila kay considering nga naamanggoy mga sa atoa sa SEACE wala man siya interest, no? Sir, Kaya sa excuse me. microfinancing institutions, naaman, interest no? na. Siguro, usapan na siya mahimo nga issue. required siguro nga pagamunin yung mga project proposal o mga feasibility study? Simple lang kayo siya, ma'am. Simple lang siya kaya nga isip mga niya kayo na business. pagamun. Yeah, simple lang siya. Basic lang yun kayo siyang requirement, Okay. nag-require po sa mga MFIs, no? Kay siguro mga tanong Nanay format na, nanay format na sa format, format. okay. Simple lang, simple lang kay. Isip Dili niya kayo na mabuta mga maka-apply project og proposal. loan o kanang ulay kuan. Wala po tay. FS. Pakita mo ni ako ang proposed Ah, project, kani okay. ako ang magastuan, mo That's ni good. ako ang propose nga maginansya, no? Kay considering kulang man gud ang resources sa gobyerno na din naaman ang gitawag na tog public private partnership, so we need to partner with the microfinancing institutions, pero ug dili sila mo avail sa MFIs, they could go to sa ato ang SEACE nga scam, no, bago nga scam nato sa DSWD sa gusto lang ko nga mulan down gamay, no, Okay, yeah, ma'am, yeah. down lang Go ko ahead, go sa ahead. SLP, Yeah, no, go SLP ahead. program. Bago man gud ni siya nga programa, dunay naatay mga processes, no, pag unsaon pagpadagan sa SLP nga program. Gawas atong akong giingon nga duha ka track, micro-enterprise ug sa employment facilitation. So naatay gitawag og program implementation. Under sa program implementation naa ang pre-implementation phase, na ang social preparation, na ang capability building, resource mobilization, monitoring, and technical assistance. Those are under sa program implementation, no? Under sa pre-implementation, na ang market profiling, no? We determine og asa ang market, kinsa ang mopalit, ana og posible mahalin ba buka ng ilahang kuano asa mga tabuan, mga stores, no, mga buyers. And then creation of the and meeting of the municipal interagency committee. Kanang municipal interagency committee, committee na nga naa sa munisipyo headed by the mayor, then naa dito ang katong mga stakeholders, mga partners namo, no, tong taga DOS, taga DepEd, then mga people on the ground, mga project development officers and the municipal links. So every month kina sila nag-meeting. And then naa ang MOA signing. Siyempre, dili man pwede nga walay MOA signing, no, na mga terms and conditions sa may roles sa DSWD, roles of the LGUs, and then sunod ang barangay assembly, no. We go to the barangay together with the municipal links to discuss about this na aning programaha SLP mo ni, no. So pero during the barangay assembly katurang mga purpose beneficiaries na, no, during sa tong mga meetings nga gihimo, no. So after that mauna ang social preparation stage. So social preparation, naa ang mga series of mga sessions nga ilahang pag-i-undergo. Number 1 is the self-awareness session, no? Kaya ang problema mo nato gyud number 1 is the attitude man gyud nila, ma'am, no, nga kana ilahang pagkapobre ba nga bro musugot ra sila nga mapobre ra gyud ni. Ang Dayon, mas na magsalig problema na sa gobyerno kay katagan man dayon. mas na problema man ta nila sa ilang pagkapobrehon sila. Pero tan-aw nako kontento naman ani pagkapobre. So, May sitting na, sir. let's then make them aware nga kinahanglan nga naa kay vision, naa kay Yes. plano nga karon mao ni imong kahimtang din asa man imuhang dream in the future, no, for your family. So those are self-awareness sessions nga i-conduct sa ilaha. And then na financial literacy, simple lang nga mga unsaon pag-save ana, no, then unsaon mga simple nga mga bookkeeping ana, simple lang nga man-understood pod nila, no. And then ay time management session. Sa time management session, i-determine nila ug asa ang mga produktibo nila nga mga oras ug non-productive nga mga hours, no. So ato ang ug pwede nga malimit-limit tong mga panahon, mga tong-it, mga videoke, mga ingon ana, no. So kanang Malimit mga ka na? ambot lang pod kaha basta Monitor ka na. we will try, no, kay mo Okay, gud na siya nga dako man kayong oras dito sa non-productive kaysa
productive nga mga kuan, no? So Correct. Ang mga chismis. himuon sila 24 hour nga. Unsa may mong gibuhat during sa 6 a.m., 7 p.m. ana, so tanaw asa man ang mga panahon nga you are not productive o kanang productive, no? O unproductive. Kay malagi makatapulan man lagi kuno, no? So Di kay kuno. dayon naay gitawag na mo og PLIA, Participatory Livelihood Issue Analysis. Similar na sa PSA sa Kalahi Seeds, no? So, i-determine dito kung sa makaayo ang mga resources nga available, ang human resources sa barangay, ang physical, ang natural, ang social nga resources, no, nga magamit para sa pagpadagan sa programa, no? Sa unsa may mga natural resources nga na dito that can be used for productive use, no? Then physical na accessible na ba ang dala, narabay tulay, kaya sa mga paghato dito sa mga Nakay nga mga politiko nga butari ko ninyo kay muan ta mog tulay. unahon ang tulay ay ang suba. So those are things nga yato sa discussion, no, during the participatory livelihood issue analysis. And then the next component sa program implementation is the capability building. Mo undergo sila 3 days nga training, no, about sa CAK, no. Doon naman sila mag-elect sila, mag-grouping man na sila, ma'am, no, sa association, then doon ay subgroups, then kada groups na yung mga members, then mga i-determine dito ang mga roles and obligations sa mga members o sa mga kuan, sa mga officers. And then they will be undergoing vocational and technical skills training, no, in coordination with TESDA, no, kay lisod na po kayo mag-implement ka o wala po di ka kabalo, no. It should be based sa imong skills, then na ay market, then na ay resource nga available, no, resource based, market driven, then doon na po sila skills. Then we don't have that, so we partner with the NGAs, no, nga doon ay expertise ana, no. That's our role nga mamuha silang itap to train our beneficiaries. And then ay employment counseling, mo na to kung ganiha nga tudluan sila unsaan mga simple nga mag-apply ana, no, mga pag-fill up mga personal data sheet, no, those are things nga gamay sa ato apro dako na para sa ilaha, no. And then ay gitawag na mo og resource mobilization. We know dili na makaya tanan sa DSWD, we need to partner jud with kanang private, no, so we need the resources of those people, no, kay wala lang nag-converge ang DSWD internally, but we need to converge externally, no, with outside, no. So tudluan sila pag-process of project proposals by DSWD people and with those ato ang partners outside, especially sa academ, no. Doon na may plano nga mo-partner me with JRMSU and Dipolog Medical Center para pagtudlo nila o kana mga simple nga mga financial kuan ba, no, aspects, no. Ilahang mga estudyante mo tudlo sa amo ang mga beneficiaries. And then referrals to microfinancing institutions, mo na to kung gingo ganiha. We try to access them, no. Kaya usa sa problema magod is lack of access nila po kapital. Mao na nga o pwede nga mapa-access na mo sila dito, mas maayo, pero dili pod makasinabot, and we will not force them, no, pod. Okay, thank you so much, no, sa imong rundown. Edgar, na kay financing institution, no. katabang? Ano lang, no, nakita na ko. Sir, have you had any idea nga encourage nila to do the people connect marketing? So it's a very minimal kind of business, no. That everybody knows it's networking, no. The people's market connect industry. NGO na siya, sir? Yes, you can start with you can tap, no, para nga teach them how to it's a kind of mind setting naman good, no. You can start a very minimal amount to start a business direct selling. We can do that. We've been teaching that in schools. Gani kay in management schools wala man hagiting wealth kana yung the real, no. So those are expertise nga nasa gawas that we really need, no, we really need, no, to we can teach them those things, no, para makasulod sila sa ingon ana the people connect marketing. That's the third, from traditional business to franchising to people connect marketing. That's now the trend, no. Almost everything is going on people connect marketing.
Pakinggan, kay mga tanata ni, balik ni Mr. Jose Sa dili pa Cruz. ito, with the permission, no? Kay Sige. aton i-welcome day ang atong mga lumad nga subanin nga nag-monitor karon, no? Kay since yesterday doon na sila igipahigan nga regional assembly diya na sa Social Action Center Yeah, we sa were Sakayab. invited there. Oh, so Tumangkos North Sambuanga welcome. Gardens. Welcome kay to Ati man sa kong papas. kapihan sa Dipolog og napaminaw sila karon sa Sorry ating nga wala pagtutuban ta sa kapihan sa naka-attend dito Dipolog. kahapon. Minaw sila. Pero welcome man mo diri sa atong kapihan sa Dipolog. We will go back to Mr. Jose Cruz. Sir, ako ibalik lang to recall. Ato na hisgutan ganina. Agpangutanan ni Konsehal Ruben Ligorio nga di man siya motuo kay makatapulan magikunog samot ning 4-piece. I'm sorry Konsehal Ruben Ligorio, kabalo man ko naminaw ka karon, nagmonitor ka karon, nga nung ni absent ka diri ron, di gilibak ka. So, pangutana, daghan na-improve ba ang kinabuhi sa atong mga 4-piece? Beneficiaries, pinagi Okay, sa inyong programa, naraba po ko na yung matod pa nila, kanang nadato na, o na wala na matapulan, kung dili nakugihan na, tungod sa tabang sa inyong 4-piece program. Okay, sa pangutana sa economical side, the answer is unfortunately, well, dili siya. Unfortunately. Muna siyang gimugna ning karong SLP. And this, kaning Sustainable Livelihood Program sa DSWD, this is intended for 4-piece beneficiaries. Balikon ako, ang Pantawid Pamilya Program cannot make them rich. It's not intended, the program itself is not intended to make them rich. There should be another strategy that will be implemented. Aside from the Sustainable Livelihood Program sa DSWD, other agencies should come in. In fact, katong term ba ma'am, makatapulan, no? Nalang ko i-share, kanang term makatapulan, kung muadto ta sa remote areas, IP areas, masakitan po sila. Ang tubag sa mga tao, wala lang may opportunities. Gusto kong magtrabaho, may available man na trabaho. If only the government can provide all these things to them, di man po siguro mahimo silang Di ba po, tapulan. dili po na maganap sa gobyerno. That is Imagine why how many we millions cannot of also Filipinos. blame them for not doing anything because, number one, gikuhaan po sila katungod. Example ka ma'am, I don't know ma'am if Katribo is in tie-up in some areas with Pantawid. Marag wala. I'm not sure, kailangan siguro interview natin si Jeffrey. Kasi there are some reports that one, hindi umaabot ang 4-piece sa mga subanen areas. Pangalawa, it's quite discriminatory kasi ang dami-daming requirements na wala naman sa mga lumad. At pangatlo, I do agree with you na hindi rin niya pinapayaman, pero meron siyang create of more than self-reliance, a system of dependence. Doon yata pumapasok yung dole-out. Pero I think Jeffrey can speak more dun sa karanasan ng mga katribong lumad pakaugnay dyan sa 4-piece na yan. Again ma'am, katulad sa wala mo sa Atty. Ligorio, gi-accept na siya sa DSWD nga challenge. Again, the Pantawid program alone cannot do it for them. It should be themselves. At the same time, mulihok ang mga tao, but they also need the support. This is what we are saying, na suporta nga ihatag na to. With regards dito, we take note of the IP problem. In fact, last month I was in Baguio, ma'am. The purpose of our gathering there was to orient us on the problems with IP communities. We spent 1 week. The Pantawid program, there will be some innovations to take into consideration ang IP concerns. Correct ang ginawa ni ma'am. Kanina kasi may pinag-usapan tungkol sa education compliance. Na-mention ako, in remote areas, we are forcing the family to send their children to school. Ang problema, may eskwelahan ba? Meron bang teacher? Ang problema natin, kung merong eskwelahan, ang teacher do not speak the native language. So, Karon nanay, localization, localization. But again, yun ba ang gusto ng IP community? There should be an alternative learning system
para ma-address yung problema. And ma'am, we are taking into consideration. So maybe later on, I'm not really sure yet, there will be a Pantawid specifically for IP communities. Okay. For sure, on Monday, may tribal leaders workshop planning sa IPIL. Region 9, two Subanen leaders or IP leader coming from municipalities mag-meet sa Roderick's Hotel. I don't na siguro kay Kaila. Okay. They will be discussing about the IP problem. Okay. Additional information from Edgar. We have sir, discussed this. I think the in the previous Department of Education is now edition, bent no? on localization, hiring teachers who are Subanen. Subanen, Yeah. and they're even in ranking, even if ang top notch of Hindi na sa ranking. Oh, dili na Inarongking. ranking. wala na ranking, ma'am. Yes. Among interview Amo ni nang Kapian interview. sa Dipolo, Now, it is yan ang third up na, i-actionan. when there is a Subanen, there is an IP or Itagaan one o that is kuhan. priority siya in Priority. hiring. Bisan pag naa siya sa low o low level sa ubos sa Basta ranking. nga siya ay And kuhan, speaking of IP. alternative, the DepEd also is having this ALS, Alternative Learning Learning System. System, no? Ana siya. Na-in charge ani sa ilahang mga schools to do this alternative learning system. This, tingnan Actually, muna siya yung offshoot. lang, Muna siya yung offshoot. I'm not taking credit. The DSWD is not taking credit. Katong question, nganong daghan, despite the 300 na gihatag para lang wato sa eskwelahan, nganong di pa mangyapon wato sa eskwelahan. Mulang usa sa mga rason, kanilaging sitwasyon ng ana sa remote areas. Usa na lang siya sa mga reasons, nganong mga children dili mo eskwela. So, usa sa gibuhat karon sa gobyerno, wala itong dimension. Sa DepEd pod has to adjust. Yes, sir. Forgive me. Pero I would like to air this concern, especially coming from the critics of Pangtawid, nga dili prepared, fully prepared ang gobyerno nga mo implement aning Pangtawid program kay especially in the barangays kay wala bitaw sila ma-prepared like team building, mga moral values, mga bahin sa kananaang industriousness o ano. So murag dili preparado ang atong mga katawan sa mga kabarangayan, mga beneficiaries nato inini ang pag-implement aning 4Ps. So in a way nakagastos ang gobyerno ng billions of pesos a year, and then the program is not totally a failure, quote unquote, pero medyo alanganin ang implementation sa program. Kulang. Do you accept it? Yes, ma'am. That is why there's a lot of innovations being done. Yes, when we started, it was trial and error. Mura pagbuta ba? Ay, gasma. Model siya from, ang usapod sa mga nilo sa critics, no, it was supposed to start small, pero biglang nidako. That is one of the causes nga nung medyo maglisod o cope up. But again, the department or the government is looking at it and making some innovations and changes para ma-address ng mga concerns nga na. And again, akong i-repeat, this is not DSWD alone. We are in partnership with DepEd, DOH, and non-government organizations. Mura iwan ko, ma'am, we are trying our best to maybe later on makastorya kung nasa ang local level diri sa ang tribo, because we will be tapping your group to help us orient. In fact, sa mga barangays, kaning sa IP concerns, I don't know kung mo yun siya, no? Nalibog ko sa when we deal with IP leaders, meron kasing tribal leader ni God, tribal leader ni Kong, Yeah. na politicize yung tribal. Excuse me. I don't know if it's true. Be sure ha nga, dili identified politically. Kay, like them, katribo man sila nga party list. Correct. Mula, How usa na. about kung wala mamembro silang party list? Usa na siya sa mga concerns nga part po na siya sa na-divide ang, in fact, the IP na-divide siya. We were talking about Kita politics. na divided. Natunga siya, so mga to, no? So hopefully the next time, we cannot yet answer Sir Ligorio, tagdon sa nato ang resulta sa mga panlihoko nilang Sir Alex. To add sa kayo ka Sir Alex, no? The department has hired almost
project development officers. These are 88 in Region 9, 57 assigned in 98. the Norte. They are assigned in the barangays to help in this sustainable livelihood program. Yes, sir, last question. Sorry, question. Sa tayo mong gingon na educational scheme, nga doon ay 6% ba ito nga non-compliant, no, di ba? 6%, almost 6, or more or less 6%. Ay, nga ni mong good. So, sa kapungpung, usara ba kinahanglan daot, patakdan ba natanan? So, mama, usa ka pungpong nga bunga usarang daot kinahanglan matakdan na tanan, so peligro og matakdan ang daang tanan aning niyang 6%. Tingali there should be more sanctions, no, sa in part sa parents para ang ilang mga anak pagtuon gid nila sa eskwelahan kay kini 6% budaghan ba ni kung mapasagdan sila. Yes, actually, like all other programs, no, no ba sa mo no, in general, yung si ma'am, quote unquote, dili naman po dautan ang programa, no? Lahat siya advantage. Pero ito si sir, because of these negative things, ang kusog mo gun makita ang negative. Dili na to makonsider the 94% na nag-ato. Yes, kung magutanong is there an increase in enrollment? Yes, definitely, there's an increase. If you look at the health daycare centers, puno-puno. Sustainability. Ang suggestion is additional sanctions. The more manggod silang mawala, kung automatic silang daw, we might be a little bit patient, i-extend. No? But definitely, we will not tolerate. Dili na to i-tolerate. Yes, we are encountering parents na maskin pag hinugo sa kalibo, di na nila paskular lang anak, naagid si sila. Out of 1,000 na meron talagang 10 na it will take time, even if araw-arawin natin, gahi yun sila. Okay, thank you so much. We have 8 minutes before we wind up our program. Apiki na katong panahon, mga na lang tagpanamilit sa atong mga bisita diri. Hopefully, in the coming days, makabisita mo balik diri sa atong kapihan sa Dipolog. And then we will discuss more on your issues of concerns, no? Ma'am Beverly, we apologize. Late man po na abot, so I'm very sorry nga we have not discussed thoroughly about your issues and concerns, but we would like to get your parting statement before we wind up our program. Maraming salamat sa kapihan, and then para binigyan kami ng ilang minuto kahit maman din surprise visit, at gaya ng sinabi niyo, paunlakan po namin kayo din sa inyong imbitasyon na bumalik para pag-usapan pa natin ang issues ng mga katutubo, lalong-lalo na yung ating mga kapatid na Subanen dito sa Zamboanga Peninsula. Maraming salamat po. Yeah, hopefully you can also help our Subanen people here, IPs, because you are representing Katribo Party System. Apo. Okay, thank you so much, Ma'am Beverly. Si Sir Jeffrey, so sorry kayo nga kuan, no? Pero parting statement. Okay, please kay dead end ang atong kuan coverage sa radio. Paano ka nang ako sa Kasubanin, sa Katribo, tapon. Kami, naabot mi gahapon, diyan kami sa dayusisan. Usa ka asembleya sa Kalumaran, panagtagbo sa tanang lumad. Kaya ang tribo manggod, ana nakatag-katag sa kabukiran o nabahin-bahin ni. Taga-asa ka? Taga Dumingag. Dumingag, Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur. I mean, to say, Ma'am Beverly, wala mo yung representative from Zamboanga del Norte, IPs. Zamboanga del Sur siya eh. Dumingag. Regional. Okay. So, I hope Meron kami from the 4 provinces. from Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, hopefully in the coming days, mayroong taga Zamboanga del Norte coming here with you, ha? Okay. Thank you so much, Sir Jeffrey. Wala na tayo panahon, no? So, parting statement. Benji, salamat kayo. Kika ni Mr. Alex Sabah, itong SWAT team sa Nakabalo lang ko, no, SWD. gamay lang kayo nga ang SWAT to Dipolog has already submitted more than 100 project proposals, no, totaling more than 20 million in regional office for funding sa ato ang para sa atong purpose, sustainable livelihood. So kato lang, once again, nagpasalamat ko sa kapihan sa Dipolog for inviting us here. Sa ngalan sa SWAT to Dipolog, we are very thankful. Then rest assured, no, og dunay invitation, manikamot ra gyapon may makabalik. You're welcome all the time.
Okay. Parting Mr. statement, Jose Cruz, kuwan lang. provincial link sa 4P. Balik nga pahinumdum sa mga beneficiary sa purpose, tibok Zamboanga del Norte, sa Tanan Region 9, ang purpose programa sa national government, walay political nga personalidad nga nagtag-iya, kung dili kita tanan ang tag-iya. Ang challenge lang yun nako for the political leaders to please stop exploiting our people. Ayaw ninyo gamita Please. ang pantawid. Kay maluoy yung taon mo sa mga taong nalibog na kung unsay tinuod. Ang tinuod, kani nga programa para sa mga taong kinahanglan tabangan, apil na tong dili angay tabangan kay buluyagon kaayo, pero maskin pag-unsaon, ato ng silingan, ato ng paryente, Atong kababayan. ato gihapon ng responsibilidad, ato silang tabangan. O katulang, daghang salamat ug maayong udto ning tanan. Thank you so much sa itong mga guests diri gikan sa Katribo Party List. Ma'am Beverly, thank you so much for coming here and you are welcome all the time diri sa itong kapihan sa Dipolog. Let's just get in touch, okay? With Jeffrey Benji, Mr. Alex Sabal, atong SWAT team leader sa DSWD, Mr. Jose Cruz, ang atong provincial link sa DSWD, kauban si Edgar Soronda, Paul James Hocolan, absent si Konsehal Robel Ligorio, si Ronilio Boili, o si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, nga ano kaha. Pero ato yung announcer Agis Pacquiao, bantay ba mo di mo mailhan ni Pacquiao. Dayon ang ato ang of course atong Christmas party karong December 16. Guys, I hope you will just get in touch with me para masabot nato, pero preparado naman gihapon ta all the time, no? So with our DXDR guys, no? Si live streaming nato si Mr. Richard Villaronte, ato ang station manager, si Danny Loo dito sa stasyon, si Taxi Lomba diri, kauban si Silbert Duyano sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Wala na announcements. Okay, so kini si Edith Pahintitumong ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Moingon kaninyo, happy Sunday. Happy viewing kang Manny Pacquiao o kang Marquez. So studio, take it away. God bless us all. Thank you so much.